Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Gen o IconSox. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan po ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. And we have with us today ang ating mga suki mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 12 upang pag-usapan ang 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino Program Exit Strategy na mahalagang malaman po ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. We have with us Ma'am Odessa Esther Kilay Comatas, ang Case Management Focal ng 4Ps Division ng DSWD Region 12. Ma'am Odessa, good morning po. Ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. So thank you so much, Sir Oliver, and thank you so much, PIA, sa ganitong opportunity na makapag-discuss sa ating programa. So binabati ko po muna ang ating butihing Secretary Rex Gatchalian, ang aming mabuting Regional Director, si Sir Loreto Noy Cabaya, and of course our Division Chief, Ma'am Naifa Barindong, and of course yung mga kasamahan namin sa DSWD Region 12. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo. Ma'am, in the previous episodes natin sa Performing and Informing, napag-usapan na po natin with Ma'am Audrey Soliva yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, and then ilan yung mga beneficiaries natin sa region, ilan yung nadagdag. And then, common kasi na tanong po talaga is yung exit strategy. Paano ba nagkakaroon or paano nagkakaroon ng 4Ps exit strategy? Kasi baka sabihin ng iba na forever 4Ps beneficiary na sila. Sige po. Yun nga yung sinasabi namin palagi pagdating sa exit strategy. So wala talagang forever sa Pantawid. Kasi nga noong naging law na itong Pantawid Pamilya noong 2019 or yung RA 11310 natin, nasa Rule 15 Section 34 po natin ng law na lahat ng beneficiaries natin ay mag-exit. Ito po ay ginagawa para hindi maging kumbaga mag-rely lang yung mga beneficiaries natin sa Pantawid kasi nga hindi forever. And gusto natin na before sila mag-exit sa program, kailangan self-sufficient na sila. Opo. Ma'am, kailan natin sinasabi na self-sufficient na sila or yung handa na yung isang pamilya na mag-exit sa 4Ps? Paano yung transition period natin ito? Yes po. Meron po tayong tinatawag na indicator doon sa mga paano natin na-identify na pwede na silang mag-exit sa program. Unang-una po yung sinabi ni sa previous na episode natin na yung mga beneficiaries natin ay able na or meron na silang sapat na income. Meron silang college graduate, and then of course stable no yung income nila or may mga job opportunities sa kanila, and of course na-meet na nila yung mga basic needs nila. Wala na silang mga vulnerabilities sa family nila, and of course yung pinaka-importante po natin ay hindi na sila umaasa sa grants ng ating 4Ps, and masustain na nila yung living condition nila na wala ang Pantawid. Ma'am, aside po doon sa nabanggit natin, meron pa bang ibang dahilan na pwedeng matanggal or isang pamilya ang 4Ps ay maaaring matanggal doon sa program? Yes po, sir. Actually, nakalagay po doon sa ating law din na aside sa pagiging self-sufficient, marami pa pong iba't ibang klase na matanggal or mag-exit ang ating program, ang ating beneficiary. Kabilang po dyan ang ating mga wala ng anak na 0 to 18 years old or yung tinatawag namin na natural attrition or natural death. Kasi nga, yung 4Ps natin ay para lang doon sa mga 0 to 18, may mga anak na 0 to 18 years old na nag-aaral. So kung wala na po silang mga anak na nag-aaral, mag-e-exit na po sila sa program. Meron din po tayong mga voluntarily waive. So nag-waive sila sa program, and yung mga merong hindi sumusunod sa program natin, like yung nag-fraud, meron nagpopon ng mga cash grants nila, and of course, yung hindi nagpa-participate sa lahat ng kondisyon ng program. Yung mga hindi umattend ng meeting? Yes. Opo. Posible na po silang matanggal sa ating programa if hindi po sila nagko-comply sa mga kondisyon. Ma'am, meron tong basehan, yung tinatawag natin na Social Welfare and Development Indicator. Tool po ito na ginagamit ninyo. Can you explain po sa ating mga kababayan ano po ito at paano ito makakatulong
sa pag-evaluate ng estado ng mga pamilyang beneficiaryo Yes po natin? Actually, itong SWIDI po SWIDI. or Social Welfare and Development Indicator, ito po ay assessment tool natin. Okay. So ito po ang nag-identify kung nasa anong antas na yung beneficiaries natin. Meron tayong classification yan. Level 1, survival. Okay. Level 2, subsistence. And level 3, self-sufficient. So ito pong tatlong score na ito is malalaman natin kung sino na dyan yung nag-improve yung level of well-being. And itong SWIDI, hindi lang po siya basta-basta tool, kundi measurement. Parang progressive siya or parang sinasabi natin By level. every year. Oo. Kinakandak natin kasi gusto nating malaman na meron bang improvement Yes. sa pamumuhay ng mga beneficiaries natin. Kasi nga, meron tayong ginagawa na case management. Kasi itong exit strategy natin, ang pinaka-main natin na ginagawa dyan is the case management. Kaya nga lahat ng empleyado or staff namin sa baba ay puro mga social worker. Opo, balikan. Na-mention na po ninyo, ma'am. Yes po. Kamusta naman po yung manpower natin? Singit ko lang Yes Kamusta po. yung manpower ni DSWD sa Region 12 given the geographical area situation natin na may mga GIDA areas Yes po, tayo? oo. Covered ba ni DSWD Region 12? Yes po, lahat ng LGU natin dito sa Okay. Region 12 ay meron na pong mga case managers. Mhm. So, meron po tayong mga naka-assign per area, barangay, no, na nagkakandak din ng yearly SWIDI administration, nagmo-monitor So, sa yearly. ating mga beneficiaries. Yes po, kompleto na po lahat ng ating mga LGUs. Opo. Ma'am, baka malito yung mga kababayan natin. Ano yung pagkakaiba ni SWIDI at ni CBMS? Kasi si CBMS yung basis. Okay, sige ma'am. Sige. Yung CBMS, sabi nga ni Ma'am Audrey nung last na episode natin, ay sila yung nagta-target kung sino yung mga poorest of Potential, the pool okay. natin ng mga beneficiaries. So sila yung nag-identify kung sino ba yung pasok or qualified dun sa ating programa. While ang ating exit strategy naman is ginagamit natin itong SWIDI para matukoy kung ready na ba talaga sila. Okay. Nag-self-sufficient na. Kasi isa yan sa tool natin na mapa-exit yung beneficiary natin. Opo, ma'am. Sige lang, additional lang natin dun sa SWIDI. Paano siya malalaman na ano yung by interview ba siya or may mga forms ba fini-fill up? Paano po yun? Meron po tayong tinatawag na forms, SWIDI Okay. form sa ating ginaganap na SWIDI. So yearly po kinakandak ang ating SWIDI para nga matukoy kung may progress yung ating mga beneficiaries from the time na nag-register sila up to ilang years na sila sa program. So yearly po yan malalaman kung meron bang improvement. Makikita ba na okay ba yung intervention na ginagawa Yes. ng mga case managers natin, no? Na malalaman natin may outcome pala yung mga ginagawa natin sa ating mga beneficiaries. So yun po, sir. Opo. Aside sa form, ma'am, syempre pag nag-fill up na sila ng form, bini-verify din ng ating mga social workers, pinupuntahan rin ba sila? Yes po. Ang SWIDI po natin is house-to-house validation. So, actually, meron po tayong enhanced. Yeah. Kung dati may forms tayo, ngayon nasa tablet Nasa tablet po. na. Opo, Okay. yun po yung enhanced natin na ginagawa Paperless sa ngayon. na. Paperless na. Kasi nga, and meron na pong Geotag. geotagging. Okay. So, malalaman na po natin kung talagang pinuntahan talaga ni Yeah. worker, yung beneficiary natin doon sa bahay ng mga beneficiaries natin. Automatic, makikita na natin yung result ng Okay. level of well-being nila. Ma'am, paano naman ipapaalam sa pamilya or pinapaalam sa pamilya na sila ay for exit na? Okay. So, under MC2 po natin, na Okay. exit strategy, and sa MC10, yung ating Kilos Unlad Case Management Strategy, and of course, sa ating law na RA 11310. Okay. Meron po tayong formal na exit transition. Kumbaga, transition na exit Hindi siya phase. basta-basta, so Yes transition po. siya. Sige, ma'am. Marami po tayong ginagawa na hakbang before po sila totally na mag-exit sa program. Okay. So, unang-una po ay pinapaalam natin yung beneficiary natin upon the result of SWIDI natin. SWIDI. For example, level 3, ma'am, level 3 na po kayo, and upon may assessment, kung si worker ako, Okay. upon may assessment, ready na po kayong mag-exit sa program. Okay. So, meron po tayong gagawin na transition plan. Meron gagawin, actually, medyo Usually, marami. yung time frame na ito, ma'am, paano? 6 months 6 po. months. Within Okay. 6 months, kailangan makompleto na yun lahat. Bibigyan siya ng pabatid. Mhm. Yung pabatid na, yun na yun ay notice of parang exit Okay. ng beneficiary na magka-concur siya doon, magpaperma siya doon para matanggap niya na talaga na mag-exit Oo. sa program. Kasi At yung, para di ba, ma-explain. for example, isang pamilya for many years dito
tumatanggap siya ng tulong grant from 4Ps and then transition. So, gusto niya matuloy-tuloy Habang po. Tanggapin natin, ma'am. Yun yung Yes usual po. na talaga Kasi nangyayari para on the ground. makinabang naman din Yeah. po yung ibang mga mahihirap Oo. din. Mm. So, within 6 months upon dun sa Swede, Yes po. dapat ma-implement yung transition Yes, plan. opo. Opo. Ma'am, for example, may gusto mag-appeal na ay hindi mali lang yung pag ko sa form, hindi pa kami ganito na Paano sila mag-appeal? Pwede po silang pumunta sa mga municipal links nila kasi Okay. pwede naman during the interview or result ng SWD nila pero ay ma'am hindi pa ako pwedeng mag-exit, so pwede nilang sabihin yon and i-reassess yun ng ating mga Okay. nakakataas na mga focal sa province, and then upon series of revalidation kung talagang hindi pa talaga siya karapat-dapat, meron po tayong gagawin na assessment dyan and for endorsement sa national office. Opo. Ma'am, may lang, curious lang ako. Meron bang case na naka-exit na siya tapos pwede pa siya bumalik? Actually po, yung ating graduate na Oo. nag-level 3 ay hindi na po talaga makakabalik. Ah, Pero okay. meron po tayong bagong process ngayon na Sige po. before po sila mag-exit, Exit. kailangan naka-appeal Sure na sila. talaga. Naka-appeal na sila. Hindi pa sila natag doon sa atin or na-mark sa system natin. Kasi yun na nga po, based dun sa data natin, ilan na yung naka-exit natin for the past implementation natin. Meron na po tayong 54,667 na 54,000. nag-exit due to improve level of well-being. So lahat po yan nag-level 3. Ulit na ma'am, ilan ma'am? 50? 54,667. Whole Region 12 na ito, Opo, ma'am. opo. Ma'am, during pag-exit na, meron mga graduation na ginagawa, di ba? Can you share to us ano po nangyayari during graduation? During graduation po, meron po tayong mga papeles muna na Yeah. ginagawa. So, in-endorse po namin yan sa ating mga LGU. Okay. Yung lahat ng mag-exit na beneficiaries, kasama po yung transition and sustainability plan ng mga beneficiaries. Para po, si LGU na din ang magsusupport doon sa beneficiaries. And ano pa yung mga remaining needs? Kumbaga, bibigay ni LGU and other partners natin. Opo, ma'am, before we end, kasi meron po tayong next topic, Okay. baka meron po kayong ibang announcement sa ating mga 4Ps beneficiaries na hindi Sige natin po. na-tackle. Sige po. Sige po. Para po sa ating mga beneficiaries, actually yung activity namin this year is more on sa pagpapa-exit din ng mga. Okay. Kung merong mag-exit, merong Merong papasok papasok. na Okay. bago. So meron po tayong actually 17,101 beneficiaries na mag-exit. Wow. Nag-level 5 po, nag-level Level 3 po sila last year, 2025. So ito po yung asikasuhin namin for transition and exit this year. Within the year, Yes po, dapat within the maka-exit year, sila. mag-exit na sila. Okay. Pina-process po namin lahat-lahat. And of course, meron po tayong tinatawag yung natural attrition natin, sir, na wala Okay. na pong eligible. I-validate po namin yan ulit. Meron po tayong 19,128. So, madami-dami. Opo, medyo madami-dami din po yung mga beneficiaries natin na wala Na na pong mag-e-exit. eligible. And of course, lastly po, para po sa ating mga minamahal na beneficiaries, para po sa atin ito, kasi meron tayong natanggap na memorandum from our secretary na lahat po ng mga beneficiaries na hindi magko-comply sa lahat ng kondisyon or unwilling po na Na mag-exit. mag-participate or kahit anong mga priorities ng program natin na hindi kayo magpa-participate, pwede po tayong matanggal sa programa. Kasi nga, ang unang-una pong makakatulong sa inyo, lahat-lahat ng ginagawa namin sa 4Ps ay para po sa inyo, para mapa-improve yung level of well-being natin. Pero kung hindi po tayo magsisimula sa ating sarili, no, tulungan nating mga sarili na ma-improve yung level of well-being natin. So, siguro doon na magtatapos ang case management namin. Kung mismo si beneficiary Gary. natin ay hindi na willing na mag-participate sa programa. Sige po. Thank you very much, Ma'am Odessa Esther Kilay Comatas, Case Management Focal ng 4Ps Division ng DSWD Region 12. Magbabalik po ang programang Performing and Informing. There is no perfect program. Bakit inaalis or bakit siya kasali? And we will gladly, transparently show the data or the case management tool. At the end of the day, the most powerful tool there is the social worker's case management assessment. More than any politico, more than anybody's voice, including mine. Our President Ferdinand R. Marcos Jr. instructed me to make sure na malinis yung listahan. That's why we embarked on an aggressive case management program. For the first time, we've exited 1.4 million because according to our case managers for the past 2 years, maayos na yung mga buhay nila. But sometimes, may akala nila there were interference. Kasi minsan, pagpunta niya doon,
And I've been talking to a lot of case manager, off the bat, pwede na to i-exit. Pero recently, bigla na nagkaroon ng bagyo. And then nasira yung bahay. And sasabihin niya, nako, teka, kailangan natin ibalik to sa programa. So there is a validation tool in the central office wherein our bureaucrats in the central office, away from the localities, do the validation. Hirapan namin sa mga anak namin. Hindi ko gustong pamana yung kahirapan namin sa mga anak namin. Bago po kami naging isang membro ng Forpis po, talaga pong mahirap. Kasi ang asawa ko tricycle driver po. Minsan po truck driver, ganun. Tsaka di naman po sapat yung kita niya para sa amin, tsaka pag-aaral ng mga anak namin. Noong September 2012, isa po kaming pamilya na nakuha po sa bilang membro ng Pantawid po. Kaya nung kolehiyo na po sila, yung dalawang anak ko, doon yung mga grants na natatanggap namin, malaking tulong po ito sa amin. Ang hirap po, lalo pagka magkasakit yung mga bata noon, ma'am. Kahit pambibili lang ng gamot, wala ka. Ngayon po, yung panganay po namin na anak, guro na po siya, nagtuturo po siya sa elementary ngayon po. Tsaka yung pangalawa, si Rafael, sana po siyang mechanical engineer. Tsaka yung pangatlo naming anak, graduate na po siya ng marine transportation. Natuto rin po akong nagnegosyo ng paunti-unti. Nakapundar din po kami ng sasakyan, motor, tsaka second hand lang po na 4 wheels. Na ginagamit nilang service po sa pagtrabaho. Sa programa po, maraming salamat po talaga sa nakaisip po ng programang ito. Lalong-lalo na sa ating gobyerno. Sana po ituloy lang po kasi marami pong pamilya ang matutulungan po ninyo. Yun po ang tulay para makaahon kami sa hirap. Nagbabalik po ang programang Performing and Informing hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of SOCSARGEN o ICONSOCS. Pag-uusapan po naman natin ngayon ang LGU partnerships ng DSWD Region 12 sa programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. We have with us Sir Jabar Ali Ismael, ang LGU focal ng 4Ps Division. Sir, pagbati po muna ninyo sa ating mga manonood. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang maagap at mapagkalingang umaga po. Opo. Sir, straight na tayo dun sa ating topic. Kanina pinag-usapan po natin yung 4Ps exit strategy kasama si Ma'am Odessa. Ngayon naman po, yung partnership ni 4Ps sa LGUs and then not only LGUs but also NGA, sir. Ano po paano po nakakatulong yung mga ahensya pong ito or mga LGUs and NGA sa ating mga beneficiaries? Yes. Malaking tulong po ang ating mga local government units and other partners like for example the national government agencies and also the civil society, organizations. Lahat po ng ating mga local government units ay mayroon pong tinatawag na provincial, city and municipal convergence advisory council kung saan po Sige po. Diyan po nagaganap yung pag-uusap-usap paano po mabibigyan ng interventions ang ating mga beneficiaries. Sabi nga ni Ma'am Odessa, based po ang pagtulong ng ating mga partners doon sa SWIDI gaps. Opo. Kasi kung ano po yung maipresenta ng mga SWIDI gaps, yun po yung bibigyan ng mga interventions ng ating mga partners. Like for example, for employment, for skills training, for financial literacy and many other gaps po na kailangan pong bigyan ng pansin o bigyan tugon ng ating mga partners. Opo. Sir, balikan ko muna si LGUs. Yung na-mention po ninyo, active ba lahat ng LGU natin sa Region 12? Yes po. Implementing that strategy? Yes po. Opo. Very active po ang ating mga local government units. In fact, they provide allocations para po makandak itong mga meetings, para po bigyan ng office space and supplies ang ating mga city municipal links para po tuloy-tuloy yung ating pagbibigay serbisyo sa ating mga beneficiaryo. At the same time, nagbibigay din po sila ng Additional manpower, sir. Meron ba? Yes po,
so far po ang ating mga local government units, hindi man po lahat, pero most of them, mayroon pong ina-assign na Yes. LGU link kung saan sila po yung nagli-link kay DSWD at saka sa ating mga local government units. So yun po yung binibigay na counterparts ng ating mga local government units. So maganda talaga siya sir na dapat ang mga LGUs mag-employ din ng additional manpower para tulungan yung ating mga counterparts from the DSWD kasi alam natin, usual na talaga na problema yan, kakulangan ng tao. So panawagan natin sa mga LGUs na wala pang mga LGU links. Sana po sa lahat po ng mga local government units na wala pa pong tinatalagang LGU link, sana po pwede po tayong mag-designate or pwede po tayong mag-hire ng local LGU link para po mas maging maaga pa po ang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga benepisyaryo. Opo, sir, meron tayong mga aftercare services. Doon naman, balikan natin si exited beneficiaries. Ano po yung mga ehensya na nagbibigay ng aftercare services or active na sa pagbibigay ng aftercare services sa mga exited beneficiaries natin? Meron po tayo. Ako, actually, kung titingnan natin sa national, we have 9 NGAs naman ito. NGAs. Okay. Oo. Pero we expanded the team or the member of the council. So ang ang 9 po na yon is ang DA, DTI, DOLE, DOST, TESDA, DepEd, DOH, and DAR. So yan po, and also the SWD. Yan po yung member sa NAC. Pero we expanded that to other national government agencies para po mas malawak pa yung Coverage ma-serve natin. natin. Oo. Opo, ano po yung mga na-add natin, sir? Like for example, nandiyan ang NNC, nandiyan ang PhilHealth, Yes. the NHA, the DSUD, and Pag-ibig. Pag-ibig. So yun po. So yan po ang bumubuo Whole of ngayon. government Yes, approach na talaga opo, siya, sir. oo. Opo, yung mga tulong na from NGA, sir, paano ito ma-avail nung ating mga exited 4-piece members? Individual ba o kailangan nilang mag-organize as a group? Pwede pong individual, pwede Okay. naman pong as a group. Like for example, yung pag-conduct natin ng mga job fair, Yeah. kung saan in-invite natin yung mga Exit. nag-exit na program, kung kailangan nilang, kung for example, nakatapos sila for HRM and other mga profession, pwede po sila maka-avail doon. Priority po sila. Aside from that, like for example, sa DepEd, we refer yung mga passers natin. So, mga ganun pong mga proseso po. May data tayo, sir, on, for example, TechVoc na mga scholarships, or ilan yung mga na-avail na natin? So far ngayon po, Or na-refer natin? actually ang na-refer po natin is yung target po natin na 95,000. We refer that to all provinces and LGUs. And also our CSOs, like for example, we have 283 4-piece beneficiaries referred to Southlink TechVoc for organic farming in situ. So mga ganyan po. And other partners kung saan nire-refer po natin. So far, Ilan na po? target natin na 95,000 na beneficiaries ay na-refer po natin yan lahat sa ating mga partners. Sige, sir, isa-isahin natin yung data natin, sir. Like for example, yun nga as I said sa Southlink, 283 4-piece beneficiaries. For job fair sa Peso Sultan Kudarat, 19,000. Dami. Sa South Cotabato is 23,000. Cotabato Province, 23,000 also. And Sarangani, 17,000. Dito sa City of Coronadal, focusing 2,400. And also sa Jensan, 7,200. And sa Kidapawan is 1,437. So yan lang po yung sa nire-refer namin sa ating mga LGU. At aside from that, doon din po sa ating mga partners sa CSOs and NGAs. Like for example, Sige, sir. sa anong tawag dito, sa DOLE, Sige po. nakabigay tayo or nakaserve sila ng around 5,100 for TUPAD and 220 for employment and job fair. And many other Sige, sir. Isa-isahin natin, sir. and also sa DA, like for example, the Agri Assistance, 1,824 beneficiaries. Sa TESDA for CAP Build and Seal Training is 1,794. Aside from that, CDSWD din, marami tayong mga programa na Yes. kinikater natin. Like Hindi lang sa, si Purpose. Opo, Oo. sa AIC, sa TUPA, sa AKAP, SOCPEN. sa SOCPEN, SLP, Lauan Binhi, Supplementary Feeding, and many other programs ni DSWD. Opo. Sir,
ito meron tayong listahan ng mga NGAs, and then CSOs na nagbibigay ng tulong sa ating mga benepisyaryo. Open pa rin ba si DSWD sa mga ibang private or civil groups na pwedeng makatulong? And then paano yung process? Yes po, we are very open kasi as of now we have 16 CSO partners. Okay. Oo, so out of 16, 12 na po yung notarized MOA with MOA, naka-MOA na po sa atin. Actually, we encourage our CSOs and private sectors na makipartner sa DSWD para po mas malawak pa po ang maserve natin, mabigyan po natin ng intervention kasi hindi lang po kakayanin ni LGU at saka ni NGA. We need our private sectors para po mabigyan ng interventions ang ating mga 4Ps beneficiaries. Opo, sir, ito kumbaga ito yung additional natin na tulong sa ating mga exited beneficiaries Yes. para kasi baka sabihin nila baka pag exit ko wala na akong tulong na matanggap sa government. So, panawagan natin sa ating mga exited beneficiaries na mag-avail po nitong mga Yes po. Para po interventions. sa aming mga nag-exit na po na beneficiaries, hindi po kayo pinapabayaan ng ating gobyerno. Still po, naghahanap pa rin po tayo ng mga partners para po masustain niyo ang inyong level of well-being at saka para hindi po kayo mag-backslide sa kung ano yung dati na level ninyo. So, yun po. Always po kayong tumutok sa mga pages ng ating mga national government agencies para po maging updated po tayo sa kung ano po yung pwede po nating ma-avail ng mga services. Sir, yun na-mention ko, balikan ko lang Yung kanina is yung pwede sila mag-avail individually or pwedeng as a group. Meron ba tayong mga organizations na mga exited na mga beneficiaries? And then, paano yung process no? Kung ino-organize ba natin sila? Kung na-organize po sila By municipality? by municipality, pumapasok na naman po sila doon sa ating mga associations. Yes, sige po. Like sa SLP, the Sustainable Ah, Livelihood okay. Program. So kung organized po sila, pwede po silang maka-avail nito. At saka at the same time, I believe sa ibang mga agencies, mayroon din po silang in-organize. I think like the DAR at saka DA. So ganun so po. pwede lang i-avail yung mga ganung mga options. And then, i-endorse naman sila. Hindi sila pababayaan ni DSWD. Oo. Opo. Kasi minsan po pumupunta sila, humihingi sila ng certificate na Exited sila. beneficiary sila. So nagbibigay naman po tayo ang ating mga city, municipal and provincial offices ay very open naman po. Easily pwede po silang pumunta para mabigyan po sila ng mga certifications. Sige po. Sir, medyo naubusan na tayo ng oras. Your closing statement po, panawagan na lang din sa ating mga manonood. Sige po. Maraming salamat po, no. So we encourage our beneficiaries na sana po kung ano po ang naibigay sa inyo ng ating gobyerno ay alagaan po natin ito at saka ipagpatuloy lang po natin ang ating magandang nasimulan. So I think that would be all po. So, Sige po. Thank you very much sa ating guest mula sa DSWD Region 12, ang LGU Focal ng 4Ps Division, Sir Jabar Ali Ismael. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Fry Nabkilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc Sergeant.